Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sarap ng buhay ko dito sa abroad, walang gastos po, wala. Itong kapal na mukha ni number 1 senator, laki-laki ng sahod. Alam niyo ginawa, imbis na nandito siya nagtatrabaho, nag-aaral para sa 20th Congress, siya po ay merong maiaambag, panay ang tambay. Nandiyan po sa the Netherlands. Ewan ko sino binabantayan nito eh. Si former President Duterte, nandun naman sa loob, maraming bantay. Sino binabantayan na ito? Nakikita natin, taga-bukas ang pito ni Sara Duterte. Tapos, panay chicks ang kasama. Ano ba naman yan, Senator Robin Padilla? Andiyan po sila lagi, ilang araw na sila dyan. Ang sarap ng buhay ng mga senators natin eh. Haba-haba ng break, di ba? Dapat baguhin nyo yung batas. Iklian nyo naman yung break ninyo. Kapal na mukha ninyo. Haba, ilang buwan ng break nila. Tapos, alam ko, may sahod pa yun eh. Mga senatong, swelduhan kayo ng taong bayan. Ito sa haba ng break. Ito, ilang buwan. Grabe, sarap buhay. Dapat ginagamit yan para mag-aral, lalong-lalo na yung mga hindi marunong na senator. Para naman may maiambag kayo doon sa susunod na kongreso, sa 20th Congress. Ito, ginagawa, aya-ayahay. Pa-upo-upo, pa-resto-resto. Ang matindi pa nito ang kapal na muka. Bakit? Pero yun yung nagpalibre pa. Laki-laki na sahod niya yung mga OFW, nagpapakahirap dyan, magtrabaho, tapos kapal na mukha mo, magpapalibre ka pa. Pinagmalaki pa niya na nagpalibre siya. Kapal na mukha, pinagmalaki pa talaga niya na sarap ng buhay niya raw, walang gastos. Libre lahat. Pero mo, samantalahin mo pa yung yung mga OFWs dyan. Ayan po ang trabaho ngayon ng ating number 1 senatong. Pag-alagala, pa-relax-relax lang dyan sa the Netherlands, kain-kain. At ayan, sabi niya nagpalibre pa sa ating mga OFW. Dami na talagang mga nauuto ngayon. Hindi alintana ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang init ng panahon at sila'y sumama sa prayer rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Bandang 3:00 ng hapon, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Plaza Miranda, dala ang panawagang Bring Home FPRRD. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na handa at sapat ang bilang ng kanilang mga tauhang nakabantay sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Philip Ines, sapat ang bilang na kanilang ipadadala para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. May supporters pa talaga ang Duterte kahit naman tayo nire-recognize naman natin yan. Kaya lang kung titingnan nyo sa ganyang bilang, hindi. Kung pang people power, kasi ang pinapanawagan talaga nila, people power 3. Pinipressure nila ang administrasyon, si PBBM na mag-resign eh. Hindi mo mapagre-resign sa ganyan si PBBM. Kung ganyan lang ang bilang, hindi mo mapagre-resign sa ganyan. Hindi ito yung inaasahan nila. Yung sinasabi nila na malalagay sila sa Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking sabay-sabay o synchronized, coordinated na rally sa buong mundo. Wala ito. Hindi ganyan. Sa Mindiola, symbolic yan. Parang lulusubin mo na yung Malacanang kung doon ka mag-rally sa Mindiola. Pero hindi nagkaroon ng commotion kasi nakita naman ng mga pulis, wala naman to. Wala ito. Kontrolado ang sitwasyon. Sa susunod na mga araw niyan, paunti na yan. Tuloy, mas marami pa nung Davao Day, nung araw ng Davao. Kasi naman, yung parada para sa araw ng Davao, ginawa nilang political. Kaya marami. Yung araw ng Davao, required yung mga barangay na magparada. Tapos linagyan ng tarpaulin. Bring PRRD home. Yung araw ng Davao. Ay siyempre araw ng Davao yun eh. Hindi na ito araw ng Davao. Mas kunti ito eh. Pero ito, rally na talaga ito para kay Duterte. Dapat parami ng parami ang tao. Dapat ito na yung pinakamalaking rally talaga. Kung nga, iniisip ko baka talaga lumakas masyado itong rallying ito. Magdidelikado talaga niyan ang administrasyon ni PBBM. Kasi ibig sabihin niya, nagpapakita yan, ang lakas pa talaga ng Duterte. Ay wala. Dito sa Pilipinas, mas malaki pa yata yung rally doon sa The Netherlands eh. Ang dami nating kababayang OFWs na nabudol ni Duterte. Sa totoo lang. Tapos dapat hanggang ngayon hindi pa nag-uuwian. Padagdag ng padagdag. Yun, delikado na. Kapag di na yan nag-uuwian, padagdag ng padagdag, palaki ng palaki, hindi na nakukontrol ang pagdami. Yan ang problema. Pwedeng papunta talaga yan sa people power. Pero kung ganito, wala na yan. Ang ibig sabihin nito, yan na lang. Kasi ito yung birthday ni Duterte. Dito talaga sila dapat mag-mobilize ng napakalaki. Imaginein nyo, yung kanilang idolo, yung kanilang Tatay Digong magbe-birthday na nasa ICC. Ito yung pinakatamang petsa para mag-mobilize ka ng napakaraming tao. Pero ang nangyari, hindi. Birthday ni Digong, kamusta naman? Ang tindi ng flex sila ngayon sa birthday ni Digong. Ang dami ng tao, etc. etc. Actually, maraming rally. At hindi na ho natin itatanggihan. Bigyan natin sa kanila yun. Kawawa naman sila. Yan nga lang meron sila, kukunin pa ba natin? Huwag na. Marami yan. It's actually, syempre, hindi na ho ako magtataka dyan kung bakit marami. Number one,
Maraming branches ang KOJC. Marami silang nabudol. So, marami silang lugar na, alam mo yun, marami silang lugar na pwedeng pagdahusan. Number 2, pag nag-organize, hindi lang naman nasa Pilipinas sa mga DDS. Aminin na natin, meron ding DDS abroad. Wala akong problema doon. Ganun lang talaga yun. So, pag nag-organize si KOJC, syempre, i-announce sila, mga taga-ganitong bansa, punta kayo dito para to ay Digong, etc., etc. Pa-birthday natin kay Digong, iparamdam natin sa kanya ang pagmamahal nating lahat, etc., etc. Okay lang yun, hayaan natin sa kanila yun. Let's give it to them. Ito yung una. Pangalawa, ang DDS ho ngayon, naka-fight mode. Ibig sabihin, gagawin ho nila lahat para gumawa ng statement. Kasi ilang buwan na silang dikdik. Isang taon silang dikdik. Simula January 2024 hanggang present, dikdik sila. Durog talaga. So, ngayon, it's their time to shine. So, they're coming out with a vengeance. Okay lang yun. Naiintindihan ko na sila. Kaso nga lang, siguro, in your effort, syempre, ang kanilang rallying cry, bring him home. Sabi, di ba? Sisigaw. Alamin nila kung saan sila lulugar. Kasi may sinabi si ICC tungkol dyan sa bring him home na yan. Kung nag-iisip itong mga nag-rally na to, sabi na for humanitarian reasons, pagbigyan na sila Rodrigo Duterte dito na litigation sa Pilipinas. So, walang problema. Pero naisip nyo ba, yung mga pamilya ng namatay sa war on drugs na hindi dininig yung kanilang mga kaso, na ang duminig lamang sa kanilang kaso ay ang ICC? What about their human rights? What about their humanitarian resource sa likod ng kanilang mga request? Hindi natin papansinin. Ganun na lang yun. Ang pinaka-flex nila ngayon ay yung sa Davao. Yung sa Davao kasi, in fairness, malaki. In fairness, sa Davao, malaki. Marami. Ang rami nun sa Davao, guys. Ang estimate nila, sabi ni SMNI, estimate nila ay 140,000 attendees. Malaki yan. Maraming tao yan. 140,000. Maraming tao yan. Pero kung ikukumpara mo yan sa voting population ng Davao City, chicken feed. Bakit? Ilan ba ang voting population ng Davao City? 1.15 million. Ilan ho yan? Kung din yung percentage, 140,000 divided by 1.15 million multiplied by 100%, 12%. So, nasaan yung 88? Nasaan yung 88%? 12% lang yan. Marami, maraming tignan. Maraming tignan sa picture. Nakaka-impress, 140,000. Pero ito is only 12% of the voting population according sa census. So, itong flex nyo, kung tutuusin ay hindi flex. Kung nabuo nyo yung 1 million, yung mai-impress ako dyan. Pag pinaabot nyo siguro 600,000, kahit 700,000, mai-impress ako dyan. Kaso hindi. Pero maingay. Maingay siya. Yun lang ang meron siya. Ingay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.